Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang mula sa bawat panig ng Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din po sa iba't ibang dako sa buong mundong ito. Narito muli ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, para sa ating episode 27.1 ng Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, na punong-puno ng pag-ibig at kabutihan sa bawat nilalang sa buong mundo, nararapat na ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, walhatiin at sambahin at dulugan. Kung kaya't sa napakahalagang panibagong araw na ito, kami po, O Diyos, ay samahan ninyo sa ng inyong makapangyarihan na banal na Espiritu na siyang inaasahan po namin na lagi pong kumikilos at gumagawa, pumapatnubay sa aming mga buhay, lalo na sa araw na ito na panibagong lakbayin ng buhay. Sa pangalan mo, Hesukristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos at ating pong purihin ng Panginoon sa umagang ito sa pamagitan ng awit na He is Lord. Napakainam na araw-araw ay pinupuri po natin, sinasamba po natin at winawalhati ang ating Panginoong Diyos sapagkat sa ating pong mga pag-awit at pakikinig ng Kaniyang banal na salita at gayon din sa ating mga pag-aawitan at pagpapanalanginan sa isa't isa ay tunay naman na tayo ho ay nakahuhugot ng ibayong kalakasan at kagalakan mula sa ating Panginoon Hesukristo, na kung saan nung nakaraang linggo ay ating pong ipinagdiwang ang Kaniyang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. Kaya purihin natin siya at walhatiin at awitin po natin itong He is Lord ng taus-puso. Naramdam natin ang banal na presensya ng Kaniyang diwang banal habang tayo ay umaawit, habang tayo nagpapatuloy sa ating napakahalagang gawain. Memorize po natin ang napakaiksing gospel song na yan at napakatagal na rin na awitin na yan, kaya't purihin po natin ang ating Panginoon. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. You're my Lord. You're my Lord. He is risen from the dead, and you're my Lord. Every knee shall bow, every tongue confess
that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen sa ating Panginoong Heso Kristo. At nararapat lamang mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon na lagi natin pinupuri, winawalhati at sinasamba ang ating buhay na Panginoon at tagapagligtas natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang Panginoon na ito na siyang kinikilala natin bilang pinakaulo ng pangkalahatang iglesia, na siyang ating dinudulugan sa araw-araw, ay siya ho ay talaga namang buhay na buhay. Kung kaya't yung ating mga paglapit at pagsusumamo sa ating Panginoon ay kinakailangan din na nakikita ng ating Panginoon na tayo rin po ay buhay na buhay sa ating paglapit, at gayon din sa ating mga ginagawang mga pagpupuri at pagkilala sa Kanya, siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung kaya't ang ating pong biblical text na siyang ating pong magiging salalayan sa buong maghapon, buong magdamag, na sana po ay makahuhugot tayo dito ng ibayong kalakasan ng karunungan, upang sa ganon sa ating Panginoon at gayon din sa ating mga kalalagayan sa araw-araw na nasa loob pa tayo ng enhanced community quarantine, ay hindi po tayo na nababagot. Hindi po tayo yung naiinip, kundi napakaganda na sa pasimulain ng panibagong umaga, panibagong araw, ay unang-una na ating pong nakakapiling ang ating Panginoon. Kaya't ating pong tunghayan ang awit kabanatang 98, Psalms chapter 98, verses 1 to 9, at ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Umawit ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at si Yahweh ay purihin ng tugtuging maalindog.
tugtugon din ang trompeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Umingay ka, karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit din nagagalak ang lahat ng kabundukan. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Purihin po natin ang Diyos na buhay sa mga talatang ito na ating pong binasa at narinig. At ito pong nilalaman ng Psalms chapter 98 sa pamagitan ng sumulat nito ang salmista ay kinikilala na ang Diyos ang hari ng daigdig. Ano po? Ang Diyos ang hari ng daigdig. At binabanggit dito sa kabuuan ng teksto na yung paghahari ng Diyos, napakahalaga na ating pong kilalanin yan at i-shout out to the Lord God Almighty na siya ho talaga ang lumalang ng langit at lupa at lahat ng mga nag-i-exist sa buong mundo at gayon din sa kalangitan. Nang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos na si Yahweh, nanahayag sa pamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ng nilalang ng Diyos, pati na ang dagat, karagatan, pati na ang mga bundok, mga hayop at lahat-lahat ay nasa ilalim ng kanyang paghahari at purihin po natin ang Diyos at ang sinasabi ng salmista na maging ang mga kalikasan na ito na nasa sandaigdigan ay kung paano ang tao na merong takot at merong malapit na koneksyon sa Diyos ay nagpapakahayag at nagpapakaingay-ingay at nagpupuri na merong kagalakan sa ating Panginoong Diyos ay pati na ang karagatan. At gayon din lahat ng lumalangoy at gayon din yung pagpupuri at pagkilala sa Diyos ay hindi lamang po isang na napakakatamtaman na talagang pag-iingay, kundi talaga namang umuugong yung pag-iingay at gayon din yung palakpakan at hindi lamang yung sa kaibabawan, kundi sa kailaliman. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At ang aking nakikinita dito na ipinaparating ng salmista ay yung dumarating ang maghahari sa daigdig. Diba napakahaba na yung kasaysayan na nilakbay ng kasaysayan ng Diyos at gayon din ng kasaysayan ng Kristyanismo at lalo na yung sinelebrate natin noong nakaraang linggo. At gayon din, bago yon sa karanasan ng ating Panginoon at maging sa harapan ni Haring Herodes ay tinanong si Jesus na ikaw ba ang hari ng Israel? At ang wika ni Jesus kay Haring Herodes ay sinabi mo na nga. So ibig sabihin nun, yung
interconnectivity between God na si Yahweh itself at gayon din si Jesus na concrete manifestation of the living God, ay taglay niya yung kataglayan ng sinasabi ko sa inyo doon sa Isaiah 9:6, 7 at gayon din sa ilang sumusunod na mga talata. Kung kaya yung sinasabi ng salmista dito sa huling verse doon sa verse 9 na pagkat siya ay dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya'y karunungan at paghatol na matuwid. Kaya itong kaganapan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo, bago pa nangyari ito ay nabanggit na rin ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y babalik muli. Ano ba? At sa kanyang pagbabalik muli sa anumang taon at sa anumang hindi natin nalalaman ay siya ay babalik bilang isang hari at bilang isang hukom, sapagkat kung mangyari yung katotohanan na yon ay doon po mangyayari yung ultimacy ng kanyang tungkulin bilang hari at bilang hukom na siyang maghahatol sa buong sandaigdigan at gayon din sa buong sangkatauhan. Kung kaya't bago mangyari iyon, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, ay hindi lamang ho na ang mga kalikasan na ito na nilikha ng Diyos ang magkaingay, magpuri at magwalhati sa ating Panginoong Diyos, kundi higit sa lahat ay tayo po na mga tao na pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon upang mabuhay sa daigdig na ito. At sa pamagitan din ng ating mga pag-aawitan, yung ating pag-aanay ng ating mga buhay at mga kapahayagan ng ating pagkilala sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh, ay ito po ay concrete manifestation and expression of our deepest love and commitment to the Lord Jesus Christ. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. At ang mga ganitong talaga namang ginagawa ng Panginoon na Kanyang kinalulugdan yung mga paglapit natin ay tunay na mga kahangahangang tunay, sapagkat sa pamamagitan ng sariling lakas ng ating Diyos na buhay, at gayon din na tayo po ay patuloy na ating pong tinataglay at isinasabuhay ang kabuluhan, ang katotohanan at kawagasan ng kabanalan ng Diyos na ito na sumaatin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pangako ng mga katitikan ng salmistang ito, Psalm 98, doon sa verse 2, at gayon din sa verse 3, ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako ko sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Ibig sabihin noon ay hindi lamang po sa Israel, kundi sa lahat ng dako at sa lahat ng tao. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Ibig sabihin noon kahit saan ay tunay ngang mararanasan natin sa araw-araw at sa tuwi-tuwi. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Kaya ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon,
ipinaparating sa atin na merong tagumpay laban sa COVID-19. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ay naghahatid sa atin ng tagumpay, ng pag-asa na dumadaloy mula sa Diyos patungo sa atin, patungo sa ating pamilya, patungo sa bawat barangay, sa bawat lungsod, bayan, at gayon din sa bawat probinsya, at gayon din sa bawat bansa sa buong sandaigdigan. At yan ay dapat natin na panghawakan sa araw-araw at sa tuwi-tuwi. Kaya nga po, ang abang lingkod ng Diyos ay hindi ho nagsasawa sa araw-araw na kararide on sa ating Panginoon. Kararide on sa kanyang mga salita at kararide on sa pagpupuri at gayon din sa pagsamba at pananalangin sapagkat naniniwala ako ng tagumpay mula sa Diyos at ang kanyang paghahari ay siya pa rin makapangyayari in the mighty name of Jesus Christ. Kaya sabihin natin Amen. Sabihin natin sa harapan ng Diyos, ako po ay naniniwala. Kaya Amen sa ating Panginoon. At sa panahon na ito na nararanasan nga natin, talaga naman ang kailangan natin ay ang Diyos na buhay, ang Diyos na lagi po natin maaasahan sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, kaya tayo po ay tumungo sa ating panalanginan sa mga sandaling ito. At ating pong binabati ang ilang mga kapatid natin na kung saan sa araw na ito ay nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay at hindi ko man mabanggit ang lahat ng mga pangalan na nagse-celebrate sa buong mundo at gayon din yung mga magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary or any special occasion sa bawat tahanan ay kasama din sila sa ating panalangin. Katulad po ng ilang mga kapatid natin na ating pong natugaygayan, ang Deaconess Caroline Cortez Kabilangan. Naalala ko tuloy yung awit na Sweet Caroline, Ito po ang asawa ng ating DSE Reverend Arnel Kabilangan dyan sa bandang Bataan North ng West Middle Park of the UMC Incorporated. At sila ay nakabase dyan sa Iglesia Metodista ng Luacan, dyan sa barangay ng Luacan na Dinalupihang Bataan. Kaya nagse-celebrate ang pamilya Kabilangan sa birthday ng ating kapatid na Caroline Cortez Kabilangan. At gayon din ang kapatid na Janjan Cueva diyan sa bandang Visayas. At gayon din po ang Pastor Dante Lingad. Diyan po sa Dinalupihan Bataan. At gayon din po ang kapatid na Sito Isabel mula sa Santiago City, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Linjay Tangonan Labong mula sa Tugigaraw City, Cagayan. Pero siya po ay nagtatrabaho doon sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. At gayon din po ang kapatid na Maria Cielo Agkawili, na ito po ay mula sa Usamis City, Usamis, Mindanao. At gayon din po ang kapatid na Kailin Villanueva Tangonan. At ang kapatid na Estepahani Guillermo ng Santiago City, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Aries Pakatkatin na mula sa Kabanggan, Sambales. At gayon din po ang kapatid na Jeffrey Tangonan Reyes mula sa Solano, Nueva Vizcaya. At gayon din po ang kapatid na Linda Bascara mula dyan sa Quezon City, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Mary Joy Tangonan. Kaya ito po yung mga birthday
celebrants natin. Kaya ipanalangin po natin ang mga kapatid na ito. Aming Ama at aming dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang siyang lumalang ng langit at lupa. Ikaw po ang siyang daluyan ng buhay. Kung kaya't narito po ang mga nabanggit na mga pangalan na sa araw na ito ay nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay, at maging sila, O Diyos, na hindi namin nabanggit ng kanilang pangalan, saan man sila naroroon, o anumang pamilya sila kabilang, pati na, O Diyos, yung mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, ay amin po silang ipinapanalangin, O Diyos, na sila po'y inyong pagpalain ang kanilang mga buhay, at marami pang dumatal na birthday, wedding anniversary sa kanila, o anumang mga espesyal na okasyon na maaari nilang ipagpasalamat sa inyo, O Diyos. Dulutan mo sila, Panginoon, ng malusog na pangatawan, at gayon din ang patuloy na pagtatagumpay at ang kanilang mga pangarap sa buhay, trabaho, at mga iniisip ay tunay na kanilang makamtan kasama ang kanilang mga pamilya. Kaya nga po, O Diyos, amin po silang binabati, at kami po ay nakikiisa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, ito po ang aming panalangin. At awitan naman natin ng happy birthday ang mga birthday celebrators na ito. Ano po? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to all of you. Happy wedding anniversary to all of you. Kaya purihin natin at walhatiin ang ating Panginoong Hesukristo, na kahit sa gitna ng COVID-19 na ito, na global pandemic na nangyayari sa buong mundo, itong mga birthday celebrators ng bawat araw na dumaratal ay they can still provide opportunity to praise and worship and thank the Lord, sapagkat dinagdagan muli ng karagdagang taon ang kanilang mga buhay. Kaya purihin natin at walhatiin natin ang ating dakilang Diyos. At merong isang dumating sa akin na prayer request. Ano po? At kayo ay makakarelate din sa prayer request na ito. Na ito po ay mula kay kapatid na Maria Cecilia Mijares ng Roman Catholic Church. Ito po isang laiko na nakatira sa Makati City, Metro Manila. Pero naabutan siya ng lockdown doon sa Silang Cavite. At as of 9:46 kagabi, ano po, ay kanyang ipinaabot via messenger yung kanyang prayer request, na ang nilalaman nito ay good evening, Bishop. Hope all is well with you. Please include me in your prayer. My petition of financial blessings po, my payable in BPI credit card 10,000. I have no money to pay that interest accumulate due was April 6. Hope the Lord that touch people. I ask for help to grant my petition for a financial blessing. Alam ko po na hindi lamang po ang kapatid na ito ang nakakaranas ng financial difficulties sa panahong ito.
Marami po mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon. Especially those who are at the midst of yung mga nasa marginalized people at yung mga tinatawag natin na poorest among the poor. At meron din mga talaga naman between the poorest among the poor and the middle class ay nakakaranas din ng financial difficulties at maging yung mga nasa middle class na mga kababayan natin ay nakakaranas din nito. At ewan ko lang yung middle class, between the middle class and the upper class na mga mayayaman. Ano ba? At nandyan yung talaga naman nararanasan natin, lalo na po yung mga merong mga tinatawag natin credit card, ano po, na kapag lumpas yan ay merong corresponding accumulative interest. Ano po? At gayon din ang mga bayarin natin ngayon sa tubig at gayon din sa Meralco, bayarin natin sa mga wifi at telepono at iba't iba pang mga bayarin natin sa panahon na ito at nasa panahon tayo ng enhanced community quarantine at lockdown. Kaya napakahirap po sa panahon na ito at lalo na ayaw po natin na tayo po'y mahawa sa COVID-19 na ito at mas pinipili natin na nasa loob ng ating mga tahanan. Bagaman maraming mga kababayan natin na kung tamang yung terms natin na matitigas pa rin ang ulo o pasaway pa rin na nakikita ko sa television bandang Quezon City, Balintawak at iba pa na napakaraming mga tao at masakyan ay kaiingat po tayo mga kababayan. Kaya ipanalangin po natin lahat to. At kahit na may sinasabing ayuda o relief from the government ay hindi pa rin sapat na tumugon doon sa pangangailangan ng pang-araw-araw na kailangan ng bawat mamamayan, lalo na po yung talaga namang may hirap ng inaasahan nila ay yung kanilang kinakayod sa araw-araw. Sa mga panahong ito ay nawalan sila ng trabaho at maraming nawalan ng trabaho. Kaya isama natin, we pray and intercede with this prayer request of Maria Cecilia Mijares sa ating lahat na meron pong financial difficulties at gayon din yung mga nawalan ng hanap buhay sa panahon na ito at tayo po ay sabay-sabay na mananalangin at lalapit sa Diyos. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, please hear our manifold prayer pertaining to all aspects of financial difficulties sa lahat ng tao, sa lahat ng aming kababayan, not only in the Philippines but throughout the whole world. And we include in our prayer, O Lord, that someday, somehow, the nearest time that we can indeed recover from these financial difficulties. At kami, bilang mamamayan, bilang mga pamilya, at bilang bansa, at bilang mga bansa sa buong daigdig, ay kami po'y muling makababangon sa tulong mo.
In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Kaya amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinasabi nga ng DOLE na over 1 million na Pilipinos na talaga naman nawalan ng trabaho at napakaraming apektado nito. Kaya patuloy po natin na ipanalangin. Ano po? At gayon din ho na related din sa mga sinasabi ko na ipanalangin natin itong distribution ng mga ayuda, no? Mula sa ating gobyerno na sa pamagitan ng DSWD at sa lahat ng mga kaagapay sa pagpapatupad nito na sana po ay maging maayos, maging makatarungan at ipanalangin natin na wala ho sanang mga nagsasamantala. Ano po? Wala ho sanang mangyayari na korupsyon doon sa hanay ng implementasyon ng mga ayuda at mga relief operations saan mang dako na wala sanang pangungupit. At wala sanang pagsasamantala na nangyayari. Kaya ipanalangin natin mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, have mercy upon us all. At gayon din ang aming ipinapanalangin na sana o Diyos ay maging maayos nga ang implementasyon ng ayuda sa mga kababayan, sa mga nangangailangan. At higit sa lahat ay wala po sanang nangyayari na mga pagsasamantala, korupsyon, pangungupit, kundi ang isaalang-alang, ang kapakanan ng taong bayan. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed uttered this manifold prayer. In Jesus' name, Amen and Amen. Patuloy po natin na ipanalangin ang lahat ng mga frontliners. Araw-araw ipanalangin natin sila. Lalo na yung mga medical doctors, nurses, medical practitioners. Alam niyo, may mga namatay na. Meron ng mga nagpositibo sa COVID-19 kaya kailangan nila ang ating ayuda na pananalangin. Ano po? At gayon din yung mga utility persons. At sa bawat hospital, ano po, lahat ng mga testing centers nationwide and even throughout the whole world, at pati na yung mga social workers, at gayon na rin ang mga iba pang mga frontliners katulad ng mga trabaho at nangunguna sa mga malls, sa mga supermarkets, sa mga restaurants, at gayon din sa mga bangko at gayon din sa mga remittances o anumang establishmento at gayon din sa mga gasolinahan, mga staff, mga gasoline boys or girls at gayon din po ang DILG at gayon din po ang Philippine National Police, mga kapulisan, mga militaries, Armed Forces of the Philippines, Philippine Red Cross at gayon din po ang mga LGUs hanggang sa mga barangay. At isama po natin lahat sa panalangin at maging yung IATF ng ating pamahalaan at gayon din po ang yung talaga namang nangunguna nitong pagsugpo ng COVID-19 at gayon din po ang opisina ng ating presidente sa Pilipinas. Kaya
sama natin sa panalangin at gayon din ng mga ibang mga bansa. Manalangin po tayo. Opo, Panginoong Heso Kristo, nawa po inyo pong narinig ang aming itemized prayers, Panginoong Diyos, lalo na yung mga front liners sa bansang ito at gayon din sa bawat bansa sa buong mundo, pati na ang mga naatasan na nanunungkulan. Pinapanalangin namin, O Diyos, ang proteksyon, ang inyong pag-iingat at gayon din ang inyong pagliligtas at gayon din po ang katagumpayan ng lahat ng mga proseso na isinasagawa upang sa ganon, Panginoon, ay ma-achieve namin yung aming tema na bayanihan to heal as one at gayon din ang nais ng pangkalahatan to flatten the curve nitong COVID-19 na ito. In the mighty name of Jesus Christ, ito ang aming panalangin sa inyo. Amen and Amen. At gayon din po, huwag po tayong magsasawa na ilalapit sa Diyos ang mga nilalang ng Diyos. Sa Pilipinas ay mayroong 4,932 total cases ng COVID-19 na ito ay mula sa source natin na Department of Health at ito rin yung kagabi na update pero sa global statistics mula sa Johns Hopkins University as posted in the television network ng CNN Philippines na meron pong 1,905,935 total cases ng COVID-19. Kung kaya't ito po ay ating pong isama sa ating panalangin, manalangin po tayo. Yes, Lord, yes, Christ, please hear our prayers. Please bear with us your mercy and concern to all of these total COVID cases throughout the whole world. For their complete healing and recovery, good health and wellness. At gayon din, napagpalain mo lahat ng mga hospitals at mga umaaruga at tumitingin sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Gayon din po na meron pong 242 recovered patients from COVID-19 in the Philippines, whereas in the totality of the global updates, ito po ay merong 446,860 recoveries. Kaya ipagpasalamat po natin sa ating Panginoong Diyos. At naway marami pa ho na gagaling at maka-recover mula sa COVID-19 na ito. Manalangin po tayo.
Yes, Lord Jesus Christ, ipinagpapasalamat po namin na mayroong kasamang pagpupuri at pagwalhati sa inyong banal na pangalan, ang naging kagalingan lahat po ng mga nabanggit na total na nakarecover mula sa COVID-19, Panginoon. Salamat po sa kanilang kagalingan at salamat po sa lahat ng inyong kinasangkapan at manatili po sana na sila'y malusog at ligtas at hindi na mag-recur ang COVID-19 na ito sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. At gayon din po na meron hong total of 315 deaths in the Philippines at gayon din sa pangkalahatan ay a total of 118,854 recorded deaths dahil dito sa COVID-19 at isama po natin sa panalangin ang kanilang bereaved families. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, inyo po sanang napakinggan at tugunin ang aming mga panalangin para po sa lahat ng bereaved families dahil po sa sila'y nawalan ng mahal sa buhay dahil po sa COVID-19. Inyo pong iparamdam, iparanas sa kanila ang kagalakan at gayon din ang kaaliwan at kalakasan at pag-asa at biyaya na nagmumula sa inyo. And unto thy hands, O Lord, we indeed commit the souls, the spirits, and bodies ng lahat ng ito na nasawi, na umuwi na sa inyong piling. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoon. At sa pagkakataon na ito, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa Panginoon, ay meron tayong mga personal prayer requests, family prayer requests na nais po natin na dalhin sa paanan ng ating Panginoong Diyos. At atin pong ipanalangin. Hindi ko po alam yung mga personal at family requests ninyo, pero nalalaman ng ating Panginoong Diyos kung kaya't atin pong dalhin sa Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, napakarami pong personal at family prayer requests na ipinapanalangin lagi ng bawat tao sa buong mundo. Panginoong Diyos, inyo pong tugunin at pairugan. Sa pangalan mo, Hesus Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kumusta po kayo mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesus Kristo? Kayo ho ba'y naging masaya at naging talaga namang na-uplift ng ating Panginoong Diyos sa mga panalangin natin at paglapit sa ating buhay na Diyos sa banal na umagang ito na kaloob niya sa atin. Alam niyo, maraming mga tao ang nangangailangan ng presensya at pagkilos at paggawa ng Diyos. Kaya awitin po natin itong People Need the Lord.
Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, eating who knows where. On they go to private pains, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world when wrong seems right. What would be too great a cause for sharing life to one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only who can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Lord. Amen sa ating buhay na Diyos. At tunay nga naman na people need the Lord. Ang katanungan ay, kailangan niyo ba ang ating Panginoon? At gayon din ako, kailangan ko rin ba ang Panginoon? At kailangan ba natin ang Panginoon? Lalo na sa panahon na ito. Indeed, all of us really need the presence of the Lord Jesus Christ. At gayon din sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu na patuloy na maghatid sa atin ng inspirasyon, ng kalakasan, at gayon din ng ibayong pag-asa upang tayo ay huwag tayong mababagot, huwag tayong maiinip, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa panahon na ito. Kundi
patuloy pa rin na tayo po ay always in tune with God. Because God is indeed always in tune to each one of us. Wherever we are, sa buong mundong ito nakaloob ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, shout out to all of you, my dear friends in the Lord. And we indeed acknowledge and praise the Lord and with gratitude and thanksgiving for your continuous comments, including your likes, and by following also our page, and your act of sharing the every episode of Ride On Ministry, like this episode 27.1, at patuloy na tayo po ay magpalakasan sa isa't isa, magpanalanginan, at patuloy tayo na sama-samang talaga namang lumalapit at dumadasal sa ating buhay na Diyos. Kaya ang mga kapatid natin ating pong natutugay-gayan ngayon, meron pong mga comments, at alam niyo po ang mga comments na ito ay talaga naman nagbibigay po sa atin ng ibayong kalakasan, at kasama natin ang Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church diyan sa Hermosa, Bataan. At ang kanyang comment ay, "Good morning Bishop Lito Tangonan and family. More blessings." At maraming salamat gayon din sa pamilya mo at gayon din sa kongregasyon at sa lahat dyan sa Bataan. At nababasa ko rin sa Facebook na meron ng mga talaga namang nagpositibo na sa COVID-19 dyan sa bandang Bataan, lalo na dyan sa Limay, Limay at gayon din sa Balanga City. At yung mga nabasa ko ng mga health workers at mga doktor ay patuloy nating ipanalangin. At gayon din po kasama natin ang kapatid Susan Kapili, ang ating pong napakasipag na National Treasurer ng Iglesia Methodista sa Pilipinas, at ang ating school director ng Christian Values School ng Church by the Highway along Aguinaldo Highway dito sa City of Bacoor, City Cavite. Ang kanyang comment ay, "Good morning Bishop." Good morning din sa inyo at good morning sa inyong lahat. God bless the whole of Cavite. At gayon din mula kay kapatid na Agnes Aquino Javier, At saan ka man naroon ay pagpalain ka ng Diyos, gayon din ang pamilya mo at gayon din ang inyong bayan at probinsya ninyo. Ang kanyang comment ay, "Good AM Bishop, God bless po sa ministry ninyo." Thank you very much, at pagpalain din kayo at ingatan kayo ng Panginoon lagi. At gayon din po kay kapatid na Minerva de la Cruz. Ang kanyang comment ay, "Good morning po." Good morning din. God bless you and your family at gayon din ang lugar ninyo. At gayon din po ang kapatid na Merly Abitong dyan sa Bataan. Ang kanyang comment ay, "God bless Bishop your ministry." Thank you very much. Patuloy din kayong pagpalain, ingatan at protektahan ng ating Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Betty Jane Usalia Versosa ng Ilagan City, Isabela. At God bless you and your family and the whole of Ilagan and Isabela and the whole of Region 1 and 2, ang Ilocandia. At ang kanyang comment ay, "God's morning po Bishop. Ako nakasubaybay at sa Ride On Ministry mo. Pre-request ko po ang sister ko si Evelyn Usalia Castillo." Naalala ko ito, nag-aral din sa Harris ito, Kapatid na Evelyn Usalia Castillo, para sa lubos na kagalingan niya sa asthma at pneumonia. Ganon sa Ganon sa paggaling, gayon din sa paggaling siguro ni Gerardo Usalia
mula sa colon na cancer. Maraming salamat, Bishop, sa inyong ministeryo. Marami ang napapalakas ang pananampalataya. God bless you, Bishop Lito. At isama po natin sa panalangin itong prayer request ng ating kapatid at Jane, Beth Jane at Betty Jane, at ibaba mo ng konti, kapatid, at para makita ko ng lubos. Okay, tayo po ay manalangin. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, narinig mo po ang kahilingan ng kapatid na Betty Jane Usalia Bersosa ng Ilagan City, Isabela, ng kanyang kapatid na si Evelyn Usalia Castillo. Ay meron po siyang karamdaman, Panginoon, at gayon din po ang kapatid na Gerardo Usalia na meron po siyang colon cancer. In the mighty name of Jesus Christ, kayang-kaya po niyong abutin ang kalalagayan ng dalawang kapatid na ito, Panginoon. Alam mo, O Diyos, ang pangailangan ng kanilang katawan, at ipinapanalangin po namin, O Diyos, ang kanilang ganap na kagalingan, recovery, good health, and wellness. At sino man, O Diyos, ang siyang umaasikaso na mga doktor, nurses, at gayon din ang mga facilities, ang hospital, ay padaluyin mo, Panginoon, ang ibayong proseso ng pagpapagaling mo, O Diyos. Gayon din ang mga pagkain at gayon din ang panalangin na sama-sama, Panginoong Diyos. And we include also all patients, wherever they are in the Philippines and throughout the whole world. We pray likewise for their immediate concern at this point in time. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa Panginoon. God bless Usalia Bersosa family. At magpatuloy po tayo sa ating pagtugay, guys, sa mga comments ng ating mga kapatid. Ay kasama din natin ang kapatid na Nimpa para sa Bakon dyan sa Limay, Bataan. Ang kanyang comment ay God bless Ride On Ministry. Thank you very much. God bless din ang buong Bakon family at gayon din ang inyong ministeryo bilang mag-asawa. At gayon din kasama din natin ng dating District Supervising Elder Reverend Ilardo Eugenio ng Mataas na Covenant Methodist Church ng Mataas na Kahoy dyan sa General Natividad ng Nueva Ecija. Ang kanyang comment ay Amen. Amen sa Panginoon. Shout out to all of you dyan sa inyo, kamanggagawa, kapatid na Jerry, at lagi kayong ingatan ng Panginoon. God bless the whole of Nueva Ecija at gayon din ang kabuuan ng Region 3. Ano po? Purihin natin ang Panginoon. At gayon din mula kay kapatid na Minerva de la Cruz, added comment ay Amen. Amen sa Panginoon. God bless you, sister. A million and billion and trillion Amen to the Lord. At mula kay kapatid na Ronald Mamaril ng Malabon Central United Methodist Church sa Malabon City, na nakatira dyan ngayon sa bandang Potrero, Malabon City. At pagpalain ka ng Panginoon, gayon din ang iyong pamilya at gayon din ang church natin dyan and the whole of Malabon City. At gayon din po ang kapatid na Joy de la Cruz, na siya po ay kasama natin. At purihin po natin ang Diyos sa iyong pagtugaygay at saan ka man naroon. God bless you and your family at gayon din ang lugar ninyo. At mula kay kapatid na Hana Cantor, parang inaanak ko to, ano? Anak po ito ng kapatid na yumaong glorified Nathaniel Cantor ng Subic, Sambales, at gayon din ang ating kamanggagawa na kanyang mahal na ina. At ang kanyang comment ay Amen. Happy
birthday, Deaconess Carol. Ano po? Amen sa Panginoon. Kapatid na Carol at kabilangan na Cortez family, ay tanggapin niyo ang paabot na pagbati ng ating kapatid na Hana Cantor. Kaya God bless Cantor family. Saan man kayo naroon, ang pag-iingat ng Diyos ay laging sumayin niyo. God bless Zambales. At gayon din ang karagdagang comment mula kay Joy de la Cruz. Good AM po, Bishop. Good AM din po sa inyo. God bless. At gayon din po ang kapatid na Riwel Lusong Yumol ng BEPS Methodist Church. Diyan sa BEPS Maribeles Bataan. Ang kanyang comment ay pagpalain po ang inyong Ride-On Ministry, Bishop Leo Tangonan, at humihiling ng patuloy na kagalingan. Ano po? Ay, salamat po sa commendation at gayon din sa prayer requests and regards to your family at gayon din sa buong Maribeles at gayon din sa church natin diyan sa BEPS and regards to you, our beloved pastor Ernie de la Cruz, ang superintendent ng Bataan South District at lahat ng mga local churches diyan, workers and families and members. Manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we utter prayer, O Lord, ang kahilingan ng kapatid na Riwel Yumol, that you will indeed hear and grant his prayer requests for his healing and recovery, good health and wellness. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed pray. Amen. Amen sa ating Panginoon. At gayon din mula kay Sherilyn Pagtakunan Olivar. Ang kanyang comment ay Amen. Purihin ang ating Panginoon. God bless Olivar family. Saan man kayo naroon, pagpalain ng Panginoon ang inyong pamilya, ang inyong bayan at gayon din ang inyong probinsya. At added comment from Sister Nimpa para sa Bacon. Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At mula kay kapatid na Amelita Anonical Celestra. Ay, praise the Lord that nakakonek ang ating kapatid na Amelita. Ito po ay asawa ng ating missionary dyan sa bandang Talim Island ng Binangonan. At shout out at regards sa lahat ng membro diyan sa bandang Kalinawan Methodist Church sa barangay Kalinawan ng Talim Island, Binangonan, Rizal at gayon din sa barangay Kinagatan sa itinatayo na church diyan sa mission ay pagpalain ng Panginoon at matapos iyan. At salamat sa Diyos sa mga tumutulong na mga Koreano at patuloy na kasangkapanin ng Panginoon ang inyong asawa, ang Reverend Missionary Jaime Celestra. Kaya ang kanyang comment ay praise God, amen, praise God. Pagpalain kayo ng Diyos, pagpalain po ang buong Atimonan, Binangonan Island ng Talim Island ng Binangonan Town Municipality. At pagpalain din ng Diyos ang buong lalawigan ng Rizal at gayon na rin ang buong metropolitan Calabarzon. Ano po? Kasama dyan yung Laguna at Quezon at Cavite. At added comment from Riwel Lusong Yumol. Gayon din ay patuloy na panalangin para kay Brother Pastor Laarni Soniga na kasalukuyang lumalaban sa COVID-19 at nasa kritikal na kalagayan as per request ng kaniyang mahal na anak na si Mutias Soniga Paulo na sana i-recover at Seymour, ano po? At yan, pakipundot nga kapatid na Jean ang karagdagan ng kaniyang prayer request. I-recover siya ng Panginoong Diyos.
Kaya isama po natin sa panalangin itong kapatid na ito na Pastor Laarni Sunigan na nasa critical, nasa ICU ng isang hospital doon sa London, sa Great Britain, United Kingdom, diyan sa Europe, at gayon din ang lahat ng kanyang kabuang pamilya. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed pray for the healing and recovery, good health and wellness for Reverend Laarni Sunigan na nasa London, nasa critical period sapagkat siya ay nasa ICU ng hospital. At dalangin po namin, O Diyos, na pairugan mo ang aming kahilingan para po sa Kanya at pagpalain, Panginoong Diyos, ang Kanyang buong pamilya. Saan man sila dako naroon sa iba't ibang panig ng bansa, maging sila na narito sa Pilipinas at maging sila na naroon sa Canada. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya pagpalain kayo, Suniga family. At i-bless ng Panginoon ang buong Europe, ang buong Canada, at lahat ng mga bansa sa buong daigdig. At gayon din, kasama din natin ang ating dating district superintendent ng Cavite District. At ngayon ay nandun sa Sydney, Australia. Bilang missionary po natin ng United Methodist Church, ang kapatid na Reverend Aristides Balathan, at regards sa inyong lahat dyan sa ating church, at gayon din sa buong Australia, at sa lahat ng mga missionaries ng mga Pilipino sa buong mundo sa mga naroon. Ang comment ng ating kamanggagawa ay Praise God, Bishop. Praise the Lord. Praise the Almighty Heavenly Father. God bless you all, Balatan family. At gayon din, added comment from Sister Amelita Anonical Celestra. God bless Bishop and Ride On Ministry. God bless. Thank you very much. At gayon din mula kay kapatid na Jimmy Sembrano ng Mount Pisgah United Methodist Church dito po sa Molino 4, City of Bacoor, Cavite. Pagpalain ng Panginoon ng buong Sembrano family at gayon din ang church natin dyan. Ano po? At pagpalain ng Diyos ang buong Cavite. At gayon din mula kay kapatid na Denya Agkawili Bumagat. Ano po? From San Mateo Isabela. Nakatira din dyan sa Quezon City. Ang kanyang comment ay, God bless you, Bishop, and your family. Regards. Thank you very much, Sister Denya Agkawili Bumagat. Sa mga kayo naroon sa ngayon ay purihin ang Diyos at pagpalain ng Panginoon ang iyong pamilya at gayon din ang iyong lugar. At mula po sa isang kapatid na hindi ko po mabasa, ito po isang foreigner at saan ka man naroon, yan man ay Pakistan o saan mang dako. Brother, please I extend and hear my regards to all of you. Shout out to all of you wherever you are, my brother. May the Lord continue to bless you and your nation and the ministry that you are doing every day, especially your family. And I would like to pray for you and all of you out there beyond the Philippines. Almighty Heavenly Father, I don't know and I can't read the comment of this brother wherever he is at this point in time. I pray, dear Lord, that you will continue to bless him and his family and his ministry and all of those who are living outside the Philippines. We pray, O God, for their concern, for their prayer requests, and for their needs at this point in time. In Jesus' name we pray. Amen and amen to the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you, brother. At gayon din mula kay kapatid na Normita Reyes, ang kanyang comment ay amen sa Panginoon. At ito po ay
asawa ng ating kapatid na Pastor Joel Reyes, na dating na destino dyan sa Malabon Central United Methodist Church, at nandun sila sa United States of America. At regards to all of you, regards to Reverend Joel Reyes, ingatan kayo lahat ng Panginoon dyan. At gayon din mula kay Nicanor Espejo ng Amadeo Cavite, kasama natin siya. God bless you and your family, at gayon din yung ministry mo, at gayon din ang buong town ng Amadeo Cavite. At added comment from Brother Ruel Lusong Yumol, Amen. A million and billion and trillion amens to the Lord Jesus Christ. Always we say amen to the Lord. At gayon din mula kay kapatid na Anatolia Apan de la Cruz, ang kanyang comment ay Amen. Amen po sa Panginoon. God bless you, de la Cruz family, Apan family, at gayon din ang inyong lugar. At added comment from Brother Ruel Luzong Yumol, ang okay, na yan ay naipanalangin natin, at ibig sabihin nun ay we continue to pray for Pastor Laarni Saniga. At mula kay palagay, maalaala ko ito, ano pa? At isa sa mga pastor ng United Methodist Church, Reverend Joe Bert Santos Lugto. Yan ay mula sa Pampanga ng United Methodist Church, at nasusulyapang ko rin ang iyong mga live stream. Pagpalain ka ng Panginoon, gayon din ang ministry mo, at gayon din ang kongregasyon na iyong pinapamalahan, at gayon din ang buong Pampanga, Central Luzon. At ang kanyang comment ay, Amen po, God bless Bishop. Amen sa Panginoon, at God bless din po sa inyong lahat. Yan, at regards to all of you. No? At added comment from Brother Rewel Lusong Yumol, ipinapaabot po ni Mutya Suniga Paulo ang kanyang pasalamat sa panalangin. Maraming salamat. Shout out to you, Nurse Mutya Suniga Paulo, and your family dyan sa Winnipeg, Manitoba, no, Canada. Kaya purihin natin ang Panginoon, at kayo po ay pinapanalangin din natin. At alam ko po na meron pang mga kapatid na magko-comment pagkatapos ng episode na ito. Pero nice natin na i-acknowledge sa mga kapatid natin na atin din pong nakasama, pero hindi po nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay magpaabot ng kanilang komento. At ang kapatid na Corazon Navarro, at gayon din po ang kapatid na Angelito Florentino. Ito po ay kamag-anak ko na nakabase dyan sa California, United States of America. At gayon din po ang Engineer Lemuel Dufale Nicolas, at gayon din po ang Pastor Bong Quito, ang kapatid na Jennifer Genese, at gayon din po ang kapatid na Pastor Dan Joshua Bawan, at gayon din po ang kapatid na Arets Esconde, at gayon din ang kapatid na Ronel Andicoy, at gayon din po ang kapatid na Arceli Vicente, at gayon din po ang kapatid na Bernales Grace Roberts, na naroon din sa United States of America, katulad ng Arceli Vicente. At gayon din ang kapatid na Dory Abalos, Isabelo Kabakungan, at ang iba pa na mga magla-likes at manunood, mag-share ng ating episode 27.1. At maraming salamat, and may the Lord Jesus Christ will continue to bless you, empower you, and also to protect you, to take care of you, and save you from this time of COVID-19 global pandemic that is going on in the Philippines and in every part of the universe. Kaya maraming salamat, at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos.
And now may receive the blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, the continuous indwelling, infilling, and anointing of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen and amen sa ating Panginoon. At ang laging inaawit natin bago mag-end ang ating live by ang awit na magagawa natin. Ano po? Magagawa natin at purihin natin ang Diyos sapagkat tayo po ay pinalalahanan ng ating bansa sa pamahalaan. Patuloy po natin talaga naman isaalang-alang yung ating pinakatema na Bayanihan to Heal as One Act. At gayon din po yung mga patakaran na abiso na pinaalala sa atin ng Department of Health at gayon din ng World Health Organization. Ayan ay lumalabas lagi sa himpilan ng mga telebisyon na kinakailangan we should wash our hands oftenly at gayon din tayo baligo lagi, maghilamos lagi at gayon din atin pong i-disinfect din ang lahat ng mga hinahawakan natin lagi sa loob ng ating mga tahanan, maging sa labas ng ating tahanan at yung patuloy na pag-wear natin ng mask kapag tayo lumalabas ng ating bahay at kung meron tayong binibilis na mga gamot o mga pagkain o kailangan natin sa pang-araw-araw nating kailangan ay atin pong gawin. At siyempre, yung ating sikapin natin na maging malusog ang ating mga pangangatawan at ika nga ay prevention is better than cure. At gayon din ang kasabihan health is wealth. Kaya kailangan na maging healthy tayo lagi sa araw-araw, mag-exercise tayo. At gayon din na tayo po ay kumain ng maayos. Ano po? At kumain tayo ng mga gulay. At alam niyo po, purihin natin na ang Panginoong Diyos sapagkat yung mga itinanim ko ng mga gabi na talaga naman ang mga gabi na yon ay malagkit at meron din yung hindi malagkit at akin pong inarbes at purihin po ang Diyos at amin pong nailuluto yan at karagdangan at gayon din ang mga talbos ng kamote at hinihintay ko rin medyo mas lumaki at mahinog yung mga papaya na aking itinanim. At gayon din yung mga jackfruit na lumalaki na rin at purihin ang Panginoon na sana i-bless ng Panginoon at gayon din yung ilang mga saging na namumunga na i-bless ng Panginoon upang ito ay makaragdag na talaga naman makatighaw sa uhaw at gayon din sa kagutuman. Kaya gayon din po kayo, kung meron kayong pagkakataon na magtanim kayo ng mga talaga namang mga halaman o mga vegetables na madaling tumubo at ma-harvest ng talaga namang madalian, ay gawin po natin yan. Kung wala tayong malawak na lugar, ay pwede sa paso. Pwede po tayong mag-improvise ng mga gagawin po natin. And added comment from Sister Carmelita Kapuli. At hindi ko alam kung saan ka tagasaan, pero purihin ang Diyos at pagpalain yung pamilya mo at gayon din yung bayan ninyo at probinsya. At siguro i-type mo rin kung tagasaan ka kapatid at lahat sa inyo na nagko-comment kung saan po kayo tagasaan. Ano po? At ang kanyang comment ay God bless your ministry, Bishop Lito Tangonan. Good morning. Thank you very much, Sister Carmelita Kapuli, for that wonderful and amazing comment. Good morning din sa inyo. Thank you sa blessing at God bless you rin at gayon din ang iyong pamilya at ang iyong bayan at lalawigan. At gayon din po ay merong mga karagdagan na lumabas sa ating monitor na kasama natin ng Reverend Bonifacio Gansit at gayon din po ang Sister Cora Pascual at gayon din po ang kapatid na Delphine Amgao at gayon din po ang kapatid na Joe and Noli
Niedo, at nais ko pong banggitin na ang mag-asawang yan ay doon sa ating church sa Liberty Methodist Church sa Magsaysay, ano po? Ah, Occidental Mindoro. Ano, bahagi po 'yan ng Southwest Methodist Regional Conference sa pamumuno ng ating DSE Reverend Joel Sonia, at ang nakadistino na pastor doon ay si Reverend Nelson Sonyo. Kaya purihin ang Panginoon, regards to all of you, at gayon din ang kapatid na Oma Inyang Torres Cruz, kasama din natin. Kaya purihin natin ang Panginoon. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Meron pong sumingit na comment. Ayan. Sabi ng kapatid na Riwel Yusong Yumol, taga Beps po si Ate Carmelita Kapuli. Sorry po. Taga Beps Methodist Church ng Beps Maribeles, Bataan. At ang alam ko kasi itong mga Kapuli, ano po, ay taga Nueva Ecija, at meron din tayong district supervising elder doon sa Calamyanes Island, ano po, sa Palawan, na ito po ay sakop ng Coron, Colyon, at iba pang lugar doon, na si DSE Reverend Moises Kapuli. Kaya purihin po natin ang Diyos. Salamat sa paabot na kuntagasan ng ating kapatid na Carmelita. God bless you. Patuloy natin awitin. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Meron pong added comment mula kay ating napakasipag na Riwel Luzong Yumol. Asawa po siya ng yumaong Jimmy Kapuli mula po sa Kalison, Kalumpit. Si Ate Carmelita Kapulin. Maraming salamat sa added info na yan. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos, at meron din humapol ang kapatid na Aurelia de la Cruz. Kaya DS ito po ay asawa ng ating dating DSE Reverend Glorified Eddie de la Cruz doon sa Maria Aurora Province. Kaya shout out to all of you, added likers and viewers. Kaya purihin natin ang Panginoon.
magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon at tunay na tuluyang masusugpo itong COVID-19 na ito sa lahat ng dako sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. At meron pang humabol na comment mula kay Sister Aurelia de la Cruz. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan mo, ano? So nice po. Salamat sa inyong pagbabahagi sa pagpupunyagi sa pagpapalaganap ng buhay ng Panginoong Diyos. Well taken, and thank you very much. Welcome. Pagpalain kayo ng Panginoon, De La Cruz family, at gayon din sa Aurora Province. Kaya nga po, to God be the glory, at bye-bye, at lahat ng papuri, kalwalatian ay ating pong ilagak sa ating Panginoong Diyos. And may we have peace of mind. Ano ba? At gayon din ang joyfulness within our hearts and calmness within our minds and hearts as we struggle with our respective works for the whole day with the amazing presence and intervention of God the Almighty in Jesus Christ through the indwelling presence and guidance and acts of His Holy Spirit. Kaya purihin ang Panginoon, bye-bye, at pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoong Diyos. I-enjoy natin ang buong maghapon hanggang gabi at buong magdamag. Amen sa ating Panginoong Diyos.